Binigyang diin ng Department of Foreign Affairs na idinadaan sa diplomasya ang pagtugon nila sa lahat ng insidente ng harassment ng China sa West Philippine Sea. Nilinaw rin ng DFA ang posisyon ng Pilipinas sa gitna ng tensyon sa pagitan ng China at Taiwan. Balitang hatid ni Dano Tingkungko. Sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Taiwan at China at pagkumpirma ng Taiwan na binisita ng isa nitong business delegation ng Pilipinas, may tanong ang Senate Committee on Foreign Relations. Just to put it on record, as far as this committee is concerned, the Philippines and the U.S. both still recognize the One China policy. Is that correct? Ang One China policy ang opisyal na pagkilala sa posisyon ng China na probinsya nito ang Taiwan at hindi independenteng estado. Tugon ng Department of Foreign Affairs, kinikilala pa rin ito ng Pilipinas. We do not recognize Taiwan as a sovereign state. We leave it to the Chinese people to resolve cross-strait matters. Tinanong tuloy kung dapat bang iwan ang One China policy lalo't tuloy ang pambubuska ng China sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Paano naman tayo? We respect what they want, pero what we want is that they get out of the West Philippine Sea. They don't respect that. Paliwanag ng Department of Foreign Affairs, idinadaan ng Pilipinas sa diplomatic protest at notes verbal ang lahat ng mga insidente ng harassment ng China sa West Philippine Sea. We still are of the view and strongly state that diplomacy has still an important role in this issue. It may not be immediate, but diplomacy definitely has a very important role. At sa gitna nga ng tensyon at gulo sa pagitan ng China, Taiwan at Amerika, nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos na malamang maipit ang Pilipinas. Tanong sa pagdinig ng Senado, obligado bang tumulong ang Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty o MDT? Kung One China policy, dapat hindi ka makikigulo sa domestic affairs, di ba? Maliwanag yun. Pero dito sa MDT, kung tamaan yung kasangga mo, kailangan tulungan mo. Paano yun? Maiipit tayo sa gitna niyan. What are we going to do? I'll be very frank and candid. I think this is an operational issue in nature, and I cannot really respond to exactly. EDCA was never contemplated as a forward operating base. It's always been HADR, Humanitarian Assistance and Disaster Relief. Sa ngayon, pinakamalinaw na epekto ay sa 180,000 Pilipinong nasa Taiwan na ayon sa DFA ay may plano na kung paano ililikas. Ipinasupina naman para sa susunod na pagdinig ang Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines na walang pinadalang kinatawan sa pagdinig. Dano Tingkungko, nagbabalita para sa GMA Integrated News.